PGMN host na si CJ Hero summoned by NBI. She's not a respondent. She's not a co-conspirator. Main character ng PGMN na si CJ Hero biglang nawala. Hindi raw siya respondent, sabi daw nung abogado. Pero sinupina na. 'Di ba? Pero eto kasi yan Bakit ka nag-deactivate tsaka bigla ka nagtago? Hindi ka raw makita pati sa opisina ng PGMN, sa mga known address mo. Alam nyo kung walang dapat ikatakot, bakit nag-deactivate? Sa person of interest lang, pero bakit biglang nawala? But, asa na yung free speech na gusto mong patunayan? Damage control lang ba? Ilabas yung katotohanan. 'Di ba? Ba't ganun yung mga style ngayon? Maingay noon. Puta pagka may aberya, invisible na naging nawawala, biglang Animo yung mga may anting-anting Napanood kaya nila ang speech ni Bibi sa ASEAN, kaya pinakamagaling nilang VP na hindi marunong mag-laptop pero naging abogado. Nagtatanong lang ito. Napabalikan tuloy kayo no? Mga obob yung mga mangmang na DDS fanatic Ano ba? Focus na ako dito. Asa na natin? So, guys, kasi yung isa natin picture. CJ Hero is a woman of character. She's a journalist with credibility and integrity. Talaga? Talaga lang? Sabi yun ng attorney. Ayan, babalikan nga daw nila yung mga maglalapastangan. Ma'am Ninita Umali, shout out. Boss Romy Barcebal, nabati na ba kita? Good morning din, Ma'am Ninita Umali. Is a woman of character. She's a journalist. Asan? Asan ang certificate na journalist nga? Lapag! Ang mahirap na yun no? Basta pagka sinabi mo journalist ka na Anak ng teteng with credibility and integrity. Wow! Eddie, wow! Alam nyo kapag inosente ka, karaniwan gusto mo magsalita Gigil ka magpatunay. Pero kapag biglang tahimik, na wala kang ginagawa o hindi ka makikita, doon nagsisimula yung tanong ng publiko. Doon nagsisimula yung paghihinala. Ito yung nakakatawa minsan sa social media politics Habang wala pang subpina, sobrang tapang. Shoutout sa Batang Velasquez, Tondo. Habang wala pang subpina, putya, ngalngalan na ngalngalan. Kala mo kung sobrang tatatapang, kung mang-usig. Putya, may podcast, may live stream, may paangas. Meron pa mga we expose corruption. May mga paganon pa ang peg. We fight motherfucking fake news. We fear nobody. Aba, putya, may kapalit. Putya, parang action star yung trailer Pero pag may NBI na po, suddenly, account not found. Suddenly, deactivated na ang Facebook account. Kala ko ba mukhang Nipo Baby? Langya, Pirter lang pala ang po. Hindi po kami Nipo Baby. Mukha lang.
Eto ngayon yung issue Ito yung main issue kay CJ Hero. Batay sa mga screenshots at report, no? Sinabi ng ito ni attorney. Hindi raw respondent, hindi co-conspirator, bahala kayo. Conspirator. Si CJ. Ayan. Asan yung ano natin? Ito, yung mas gusto ko to Pero, kasabay nun, no? Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na may subpina na. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. La 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 la. Hindi siya respondent, hindi siya conspirator. Oy, wait lang, ito na subpina. Parang ganun. At tinuturing siyang person of interest sa robbery extortion complaint. Dito nagsisimula yung malaking tanong sa publiko. Tanong ng publiko. Wala ka namang ikakatakot dapat Bakit bigla ka nag-deactivate? Pagkapit bahay yan na araw-araw maingay sa video, okay? Puta pagdating ng barangay puta biglang wala ka agad Wala po siya dito. Puta yan lang, kakakanta lang Hindi, wala po siya dito Sino yung maingay dyan? Wala po. At syempre, guys, gaya lagi natin ginagawa. Linawin natin. Being summoned does not automatically mean guilty. Mahalaga yan. Hindi porket person of interest, criminal agad. Pero equally important din kapag may investigation, normal na tanong ng tao, bakit parang umiiwas? Kasi tandaan, ang image nila noon, matapang, maingay, anti-establishment, truth tellers, anti-dynasty, kung ano-ano mga kaek-ekan. Truth tellers daw. Pero ngayon, habang umiinit ang investigasyon, putya, kung hindi tahimik, biglang nawawala. Parang yung mga wrestler, boxer, ang tapang sa press conference. Putya, pag actual na laban na puta, nag-start na yung laban, andun pa rin sa locker room. Yung iba umuwi na. Laban na Dito pumapasok yung malaking distinction. Free speech is not equal to immunity from investigation. Hindi porket content creator ka, automatic exempted ka na sa batas. Hindi porket journalist ka, host, commentator, vlogger, pwede mo nang iwasan ang legal scrutiny. Kasi kung talagang clean ang role mo, ang pungal talaga. Ang pinaka-logical move mo, kasi kung talagang clean ang role mo, dapat humarap ka, magsalita, linawin, ipagtanggol ang sarili mo. Hindi yung deactivate account, speedrun any percent. Would you deactivate account? Sweating their balls off. Boss Councilor Garissa, shut up. Dapat ganyan, gulpi di gulat. Pero may resibo, parang si Sentry din, matindi ang ebidensya, pero sigurado. Yun nga no? Ang ganda niyan Si Sentry, no? Ginagalit ka na naman ng mga kalaban, Hindi, chill lang. DDS
Oh. Eto pa. Nakakatawa yung post nila eh. Who fund us? May paganon pa, may pautot pang paganon eh. Who fund us daw eh. Kayo. Hindi may ganun ba eh. Eto ah. Sabi ni Myrian Valenzuela, shout out sa'yo. Yan tuloy lalo eh, no? Yung nagbubukas ng curiosity ng publiko. Kasi kapag may issue ng extortion plot, fake expose, deadlines, alleged blackmails, coordinated propaganda, natural. Tatanungin, sino yung nasa likod? Kasi kung puro truth movement lang yan, bakit parang may production budget na pang Netflix trailer? Imagine, no? Ilan yung anchors nila? Ang dami, 12. Pucha, magkano sahod ng mga yun? Puta, wala naman tong ano eh. 'Di ba? Isipin nyo yung PGMN, may studio. 'Di ba? Meron silang studio. Legal sila sa SEC. Tapos, putya si Edo Manzano, isa sa mga ano nila, sa mga anchor. Edo Manzano, si Guanzon. Imagine mo nila, si CJ Hero. Oh. Puta, magkano sinasahod ng mga yan? Sigurado mga 100,000. Putya, 12 sila. May crew, may researcher, may studio na binabayaran. Puta, ang overhead niyan, aabot ng milyon. Buwan-buwan. Puta, kumikita ba ng milyon to buwan-buwan? Tita Maris, happy weekend! Asan yung padarna natin? Naku, wala pa rin tayong padarna, tita. Pasensya ka na. Lakpakan na lang. Darna! Okay na yan, Tita Maria. Sariling Darna na yun, ha? Alam mo naman, ganyan kita kalab eh. Sabi ni Ella Vlog, pag mga bobo nagtatago ng account kasi hindi nila kaya magsalita sa tama sa bayan, mga loyalistang gago, tanga, baliw, lalo na adik. Ito, wala ka na ibang masabi, Brad? Ha? Boss Ella. Manong Ella, wala ka nang ibang masabi? DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. Parang may production budget na pang Netflix trailer. Nakita nyo ba yung mga ano nila? Pucha, biruin mo, no? Okay, kahit wala pa. Nag-exercise ka ba? Ako, nagnegro na ako eh. Milabi siya. Nagnegro na. Negro na ako, oh. Pero, no? Boy negro, wala na. Dati, mapink-pink tayo. Tamo, ang laki ng Pero okay lang. Gusto ko naman yung ano ko ngayon. Kasi mainit eh. Nagigising ako ng oras na eh. Kaya nagbabike ako mga 10:00 ng tanghali dito. Pag wala kang dalang tubig, mahihimatay ka talaga eh. So, isipin nyo na lang saan kumukuha ng pondo? Saan to kumukuha ng pondo yung PGMN? Para ma-run nila yung production nila. Silent lang tayo. Paano? Dapat dito maging maingat yung lahat. Kasi sa panahon ngayon, ang propaganda, hindi na simpleng meme lang. May coordinated narratives,
troll amplification, emotional scripting, AI enhancement, fake urgency, manufacture outrage. Tama, yung mabanta, magaling talaga yun. Magaling gumawa ng mga content yun. Alam yung mga kung paano hulihin yung mga kiliti ng mga mamamayan. Alam hulihin yung kiliti ng bawat class ng mga Pilipino. Ganun yung PR. Banat B, di ba yung nahuli kailan lang na inamin niya na yan million a month ang binibigay sa kanya? Correct. Ito mga to, yun na nga lang sinabi ko, 100,000 yung, let's say 100,000 eh. Si Edu Manzano, sa tingin nyo 100,000 lang sahod nun? Eh syempre, si CJ Hero, hindi rin siya papayag na mas mataas sa kanya si Edu. Ang overhead nila, overhead sa sahod pa lang, magkano na? Million na. Production cost, magkano? Syempre may mga staff pa yan. Oh. Puta yung rental lang eh, di ba? Credibility and integrity to hide, sabi niya. Oo. Di ba? Ulitin natin ha. Ang propaganda hindi simpleng meme lang. Manufacture ang outrage, may fake urgency, may emotional scripting, coordinated yung naratibo, tapos ina-amplify yung mga trolls. Parang political call center minsan. Parang political call center. Ha? Kaya tama lang na imbestigan ng NBI eh. 'Di ba? Kung may extortion o kung may organized disinformation, kung may blackmail tactics, kung may coordinated operations, putya galawang sindikato. Dahil kapag pinabayaan yan, delikado ang president. Delikado ang president. Imagine niyo bukas pwede nang gumawa ng fake scandal. Takutin yung target, manghingi ng pera, tapos pag nahuli, freedom of speech, patay. Can you imagine that? Ma'am Pamela watching from KSA, Saudi Arabia. Shout out. Hindi dapat ganun. Ang free speech, hindi license para manakot. At ang journalism, hindi ransom business. At dito rin nagiging weird yung messaging. Kasi sabi, she's not a respondent. Huh? Okay. Pero kung inosente ka, di ba mas logical na mag-post ka? Mas logical na mag-explain ka? Mas logical na magpakita ka? Sumagot ka? Hindi yung bigla kang digital evaporation. Deactivated. Ma'am Florida Greenfield, shout out. Long time. Sis Manilin, shout out. Hello everyone daw. Alam niyo yung parang multo sa horror movie. Tanong una, ang ingay Putya pag may flashlight ng NBI puta, boom, wala. Wala doon. Gusto ko rin idiin hindi ito conviction discussion. Investigation to. At dapat due process pa rin. Pero equally valid din yung questioning suspicious behavior. Kasi public figure sila eh. At sila mismo gumagawa ng public narratives. Kaya hindi mo sasabi na yung masisisi yung publiko kung magtanong. Bakit noon wala pang subpina, sobrang tapang online? Ngayon, nga. Parang naka-stealth mode. Hindi mo makita. Dito pumapasok yung pinakamalahalagang usapan, credibility. Kasi sa panahon ng fake news, AI edits, viral manipulation,
mahirap na maniwala agad sa emotional branding. Dapat hindi ka naniniwala sa influencer confidence. Dapat suriin mo rin yung mga loud talking points. Kailangan ebidensya. Kailangan consistency. Kailangan ng transparency. And definitely, you need to have accountability. Kasi minsan yung pinakamalakas na sumigaw ng, "Ay, truth!" Sila pala yung unang nawawala pag may tanungan na talaga. Mga mandirigma, mga karayuma ng kapatid natin si Tolnyolo, VMB family, si Reza Force, tanong ko sa inyo, pati DDS, kapag ikaw ay innocent, walang involvement, walang tinatago, magdi-deactivate ka ba kagad? O haharap ka para mapaliwanag or linawin yung pangalan mo? Sagot! Hindi nagalit yun eh. Sagot! Alam nyo, ang mandirigma, madaling maging matapang habang may mikropono. Ang totoong test ng credibility kapag may subpina na. Notice, basta Duterte, people merong criminal minds. Ang dami ko na nga collection nung simula nung ginawan ko yung mga nakaposes na taas na ganon, putya, ang dami na nila eh. No? Malamang si Sara Duterte mapabilang eh. Tapos si Mayor Baste, no? Sana din. Malay nyo, may lumabas na no? Yung nahada ni Baste. Ay, hindi. Sorry. Sana malaman na lahat na si CJ Hero ang mastermind ng grupo. Magandang discovery yun, no? Haharap si Mamesions Blue. Siyempre, haharap. Yun yung mas tamang gawin. Yun yung mas tamang gawin. So, anyways guys, okay na tayo dyan. Putsud na tayo. Marami pa tayong topic. Habang ganado ako, i-topic natin ang i-topic. Tingnan muna nga natin. Batian muna tayo. Batian. Baka magbatian pa yung iba. Punta na tayo sa ating next topic. Ay, ito. Hindi, kasunod lang din pala to. No? Propagandist, sabi ni Boss Indigo Ray, 61. So, guys, magandang gabi po sa lahat, sa mga bagong dating. Shoutout sa inyo. Dan sub po ako sa iyo. Nakachempo, nakita ko po kayo eh. Nalito ako sa inyong dalawa ng name ni Banat ba? Totoo ba? Punta na tayo rito. Sabi rito, no, magandang gabi lahat. Si Boss Go, nandiyan ba? Si may American Chola. Go. Go tayo ng go. Bahala kayo mag-discuss dyan sa baba. Kayo na lang magsagutan muna dyan. Tuloy-tuloy ko na to para marami tayong ma-discuss. Wait lang. Ito. Sabi rito. No to extension, yes to justice. No to extension, no to extortion, yes to justice. Yan yung statement ni Attorney Elaine Atienza, spokesperson for Martin Romualdez. May tsura, no? Ba? Tatabla to kay CJ Hero. Hindi ibig sabihin ko di mag-activate, hindi ko buburahin. Why I'm removing kung alam kong wala akong tinatago. Correct, si Ma'am Rian Inocose. Ebidensya.
hindi banta. 'Di ba? Ang batas dapat sila yung uhusga. Good draft watching from California. Shout out boss Lud Vincent. So, kung may resibo, ilabas. Huwag i-ransom. Dapat ang humusga batas, hindi yung social media. 'Di ba? Kasi free speech is not equivalent to extortion. Walang tatagal na demokrasya sa mga blackmail politics. Definitely dapat nating isigaw yung no to digital pangingikil. Magkaiba ang malayang pamamahayag sa may presyo ang pananahimik. Mga mandirigma, ito yung klase ng topic na dapat malinaw tayo. Kasi sa panahon ngayon, sobrang dali na lang magtago sa likod ng content creator, sa podcast, advocacy, journalism, free speech kunyari. Pero minsan hindi mo namamalayan yung truth movement nagiging negosyo na. Catching. Boss Ali, shout out. Ito nga ngayon no? Ganito na yung mensahe. Kutya, ano yung gusto ipahiwatig niyan sa atin, no? Ano yung mensahe? Puta, kung yung mga congressman na malalaking tao kaya nilang kikilan, paano pa tayo? Kaya yan sabi ni Ma'am Elaine, ni Attorney Elaine, no to extortion, yes to justice. Simple pakinggan pero ang bigat ng implication. Kasi ibig sabihin ang framing nila, hindi ito simpleng criticism issue. Hindi ito inaapi ang media. Ang claim is extortion. Dapat dito maintindihan ng tao yung distinction. Kasi maraming nalilito sa free speech, journalism, criticism versus blackmail, leverage politics, monetize scandal, digital extortion. Magkakaiba yan. Magkaiba ang free speech sa pagbablackmail. Ang journalism sa leverage politics. Ang criticism kumpara sa monetize scandal. Mabigat yan. Yan digital extortion. Magkaiba. Kaya ang tunay na journalism, kapag may ebidensya, ilalabas. Hindi yung, magkano muna bago namin ilabas? Parang fire extinguisher. No? Na may subscription fee. Sir, may sunog po. Ay, wait lang. 300 muna bago natin apulahin yung ano na yan, yung apoy na yan. Dapat ebidensya. Hindi banta. Kasi doon umiikot lahat Kung totoong may korupsyon, kung totoong may anomaly, kung totoong may illegal activity, edi ilabas. Pero ilabas dapat sa ombudsman. Sa ombudsman. Dapat ilabas sa korte. Dapat ilabas sa Senado. Dapat ilabas sa COA. Dapat ilabas sa NBI. Hindi yung may teaser trailer pa. Parang Netflix marketing campaign. Coming soon, The Romualdez File. Patay, yan po. Si Saltek dapat ganyan din Yes to justice sa magandang paraan para may pagtanggol niya ang Boss Roberto ng German Junior, shout out. Roberto Herman, shout out. Biruin mo, no? Parang Netflix lang, Anong tawag doon? Coming out on May 25. Tapos yung trailer nandun, The Romualdez File.
Puta, may countdown pa eh. No? Tapos punong-puno ng dramatic music. Tapos may threats. Patay, may deadline. Ano yan, series? Ito yung pinakamahalagang punto eh. The law will decide, not the social media. Not social media. 'Di ba? Kasi ngayon ang problema ng internet, akala ng tao viral equals factual. Puta, may iba pa nangangatwirang bobong DDS eh. Nag-viral nga eh kasi totoo. Hindi naman magba-viral yan kung hindi totoo eh. Only in the Philippines nakikita na yung ebidensya, nagde-declare bigla na oo. Yun ang maganda. No? DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Kapag trending, no? Kapag maraming shares, kapag emotional background yung music, tapos dramatic caption, akala agad totoo eh. No? Karamihan sa atin akala, wow, putya trending to, totoo to mga tol. Lalo na si Robin Padilla ay mga tol, totoo yan no, mga tol. Kasi trending siya no, at maraming shares, emotional background music. Sa tingin ko tol, totoo. Panalo pati dramatic caption. Panalo talaga mga tol. Tapos sumagot naman si Marcoleta Your Honor, Mr. Robin Padilla, sa tingin ko nga, totoo. Kasi nag-viral eh. Kahit alien invasion, pwede mong pagmukain legit ngayon. Pucha, sa totoo lang, maguguluhan ka eh. Maguguluhan ka. Boss Carlo Cabenson, ganyan na ganyan style nung gasolitong direktor. Hiding, withdrawing, or avoiding confrontation is a common sign of guilt, sabi ni Boss Gilmar. Ba't ano nangyari sa ano natin? Scrolling post. Okay, nakapost. Hindi pwedeng ano eh. Bro, trust me bro. Don't worry bro. Trust me. Dito ako natatawa minsan eh. Kapag sila nag-akusa, free speech. Pero kapag sila iimbestigahan, God damn it, harassment! Kasi alam nyo no, kung wala namang extortion, edi humarap. Kung walang leverage tactics, edi magsalita. Kung walang pressure campaign, edi i-explain calmly. Pero kapag deactivation, pagkawala, sudden silence, narrative shifting, natural. Magtatanong ang tao. Parang tropa yan. Parang tropa pips. Nung inuman, sobrang tapang. No? Una nga. Ha? Pag may dumaan dyan, sasapakin ko yan. Ha? Ako paala. Inom pa tayo. Kutya, pagdating nung bill, biglang, wait lang, CR lang ako, ha? Tapang. Kutya, pagbayaran na mo, wait lang, ihilang ako, mga brother. Yung 4K mo na subscriber, mabubudol mo pero wag kami. Para kayong kabuti. Alam nyo, ayoko na maging Bisaya eh.
Siya, nahihiya na ako siya. Ayusin mo naman, Dudong naman. Ang ano mo naman. Anong kaboti? Ha? Para kayong kaboti? Kung... Bahala ka dyan, ha? Ayusin mo yan, ha? Magsasaka, hoy. Oh. Mag-CCR lang, no? Bayaran na. Mga matitinding moves, eh. Ito yung pinakadelikado sa lahat. Kapag nasanay ang lipunan sa bayaran mo kami o sisiraan ka namin online. Pucha, darating dyan, harap-harapan ng gaganyanin kayo. Wala nang ligtas. Kagaya ng sinabi natin kanina, di ba? Politiko ngayon, bukas negosyante. Bukas kayo na. Bukas artista. Bukas kayo na. Sa makalawa, ordinaryong empleyado. Bukas kayo ulit. Sa susunod na araw, private citizen. At ang masama dyan, posibleng ipanakot sa inyo, gawa-gawa lang. Yun ang posibleng ipanakot sa atin. Mga AI, gawang AI. Isipin mo parang nakipag-away ka online. Kinabukasan may cinematic expose ka na sa TikTok. Ganun ka-powerful yung AI ngayon. Ito yung gusto kong idiin eh. Democracy needs criticism. Healthy yan. Diba? I encourage everyone na mag-criticize kasi I'm also doing that. Sa akin, si PBBM lang ang immune. The rest, yung mga kabinete, lahat pwede silang tamaan. As politely as I can. I cannot promise na pwede ako maging super polite. Pero syempre, democracy also needs accountability. Democracy needs responsibility. And definitely, democracy needs evidence. Kasi kapag accusation first, verification later, babagsak tiwala ng tao sa lahat. Kaya maganda rin yung di ba? Yung linya na justice lie, hindi narrative. Hustisya, hindi naratibo. Kasi alam nyo, minsan sa social media, panalo ka sa edits, pero talo ka sa ebidensya. Magkaiba yun. Kaya dapat, alam nyo, gets ng tao eh. Hindi porke maingay, credible na. Hindi porke confident, totoo na. Hindi porke cinematic, verified na. Oy, Boss Benjoy, shout out. Si Reza Force, Ma'am Wendy, Francisco, shout out. Sabi ni Ma'am Irene Nuesca, ang mga DDS pa naman kahit AI paniniwalaan nila basta ikasisira ng gobyerno. Yun nga no? Mamilokanan ka na, kakana ka na, 3 betlog, kakalog-kalog, wala, late ka na. Naka 28 topics na kami. 35 topics na lang yung natitira. Late na! Oh. Kaya, alam nyo guys kasi AI ngayon, yung AI ngayon, kayang gumawa ng fake voice, fake confession, fake screenshots, fake scandal videos. Kaya sobrang importante ngayon yung evidence chain eh. Tapos dyan papasok yung NBI. Kaya kampi tayo sa NBI. Kasi kampi tayo sa investigation. Pabor tayo sa due process. And definitely we appreciate forensic validation. Who doesn't love legal procedure? Hindi sa mob justice. Kasi social media ngayon parang coliseum minsan Hindi importante kung sinong tama. Madalas importante sino yung mas entertaining.
Pero sa totoong buhay, hindi views ang batayan. Ano yan? The more views, the better. Ganun. Ang importante, evidence pa rin. Kaya itong yung mga no to extortion, no to extortion, yes to justice. Dapat hindi lang yan slogan, ha. Boss Charito Casiano, hindi lang dapat yan basta-basta slogan. I do believe it should be a warning. Warning na ano? Bakit gumaling ka sa discussion ba? Matagal na ako magaling! Hindi, kailangan, kasi gusto ko Dati, actually, matagal na. Matagal ko nang gusto ng discussion eh. Mag-upgrade ng discussion. I think 2 years ago, nung nagsabi ako kila Tita Maris, kila Tita May, sabi ko gusto ko mag-upgrade. Gusto ko punto by punto. Nasawa na ako sa mga Pag nakikita ko ngayon yung mga vlogger, hindi ko na pinapanood eh. Kahit yung mga iba nating kasamahan. Walang kwenta po siya. Sasabi, si Sarah! Ha? Si Sarah, bobo! Wala nang explanation. Lahat na lang tayo naggagaganon. Maganda magpaliwanag. Maganda i-discuss yung Di ba? Kahit nakakatawa, tapos okay yung discussion, panalo ron. Si Tolnyolo, di ba? Si Tolnyolo, matalino yung hayop na yun. Gago lang eh. Hindi, magaling magpatawa eh. Biruin mo, habang ganun yung gusto ko eh. Habang nagtatawanan, di ba? Naghahasa kayo ng kaalaman, yung information. Di ba? Boss Article PH, shout out. Ask ko lang bakit ang talagang impeachment ni Sarah, ha? Ask ko lang, sabi ni Ma'am Mercy, ask ko lang bakit ang tagal ng impeachment ni Sarah. Hindi, okay na yan. Sa Lunes, impeach na ulit siya sa Congress. Second time around. Don't worry, Ma'am Mercy. Balik na tayo rito. Ha? Hindi lang dapat yung slogan, dapat warning. Si Boss Article PH nagle-live yan. Dapat upgraded ka na rin Boss Article PH Ngayon yung bardagulan natin dapat may sense. Hindi pwede yung magnanakaw si Sarah dahil magnanakaw din tatay niya. Bakla si Pulong. Parang na lang din tayo. Para tayong mga DDS niyan. Yun na lang. Puta, walang argumento, walang laman yung banatan natin. Franco, mabanta. Ang dami nang nawawala at damay-damay na lang. DDS, alam na aking kampi. Franco, mabenta. Ngikil. Sabi ni Boss Benjoy. Dapat, kung totoong may ebidensya, ilabas nyo na yan. Dapat, ang tagal na, ilang araw na, I think it's like 3 days ba? 4 days. Wala pa rin. Hindi pa rin lumalabas. Hindi ko ganyan. May resibo ako. Yun, very good naman pala ang ating bossing Article PH eh. Supportahan niyo yan, ha? Hindi sa ransom culture. Hindi dapat ransom. Eto, tanong ko sa inyo. Kapag may explosive expose, pero may pressure, may teaser, may leverage, may money angle, tapos may deadline, do you think that's journalism? O digital hostage taking na? Or rather yet, extortion? Kaya sang-ayon ako dito eh. No to extortion. Yes to justice.
Di ba? Oh. Kaya guys, mga mandirigma, lagi nyo tandaan, ang katotohanan, walang entrance fee. Kasi kapag may presyo ang pananahimik, baka hindi na public service ang negosyo. Hindi lang public service, kundi takot. Takot na yung pahuhunan. Takot na yung investment. Takot na yung negosyo. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga.